What's up mga ka-Biblio Pips? Nandito kami ngayon sa Sports Park. Kaso nga lang, hinahanap ko si Leona. Hindi ko siya makita kanina pa. Samahan niyo na lang ako hanapin siya ngayon. Medyo maambon dito pero carry lang. Basta mag-vlog namin yung novel review na maaari ninyong basahin. Ganyan namin kayo ka-love ni Leona. Hanapin natin siya pero bago yan, kung bago ka pa lamang dito sa aming YouTube channel, mag-subscribe ka na at mag-follow sa aming social media accounts dahil may mga novel vlog kami na maaari ninyong panoorin bago ninyo basahin. Ayan, hanapin natin siya. Oh, si Leona ba yun? Puntahan nga natin. Kanina ko pa hinahanap to eh. Te! Uy, Grisha! Kanina pa kita hinahanap, saan ka naman galing? Pasensya ka na kasi napatigil ako dito para basahin ulit itong nobelang to, napakaganda. Yung walang iba kundi ang Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. Napapaisip tuloy ako, ganun pala kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga nakadetain noon sa Manila City Jail noong 1986. Ayan, may idea na sila patungkol sa gagawin nating novel. Tara, bumati muna tayo sa kanila. What's up mga ka-Biblio Pips? Grisha And Leona here! for another novel vlog review. So ayan, ngayong araw nga ibabahagi namin sa inyo ang nobela na pinamagatang Bulaklak sa City Jail. At ang author nito ay walang iba kung hindi ang nag-iisang mahusay na si Luwalhati Bautista. Matapos ang novel vlog na ito, ay sigurado akong mapabibili kayo ng librong ito. So, yun nga lang grabe dahil may mga tunggalian na agad tayong nakikita. May mga tunggalian na kami kinaharap dahil sa kinalalagyan namin ngayon ay umaambon. Pero ambon lang yan, hindi tayo magpapatalo dahil itutuloy natin ang vlog review na ito. Tao laban sa kalikasan, guys. Ayan. Tama yan ka-Biblio Pips, sabi nga ni Leona. Tulad ng dati, hatiin natin ang vlog na ito sa mga bahagi para mas lalo kayong maigadyong basahin ang aming i-review na nobela. Ready na ba kayo? Simulan natin na sa background ng nobela at novelista. Ngayon, alamin natin ang background ni Luwalhati Bautista na author ng Bulaklak sa City Jail. Si Luwalhati Bautista ay isang babaeng Pilipinong manunulat. Kadalasan yung mga akda na ay nasaan ng nobela o maikling kwento. Pero nakakalika pa rin siya na ilang akdang pampelikula. Pinanganak si Luwalhati Bautista sa Tondo, Manila noong December 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago pa man niya matapos ang kanyang unang taon. Ilan sa mga nobela niya yung Gapo, Delikado 70 at Bata-Bata Pa Nakaginawa na nakapagpanalo sa kanya ng Palangka Awards ng 3 beses noong 1980, 1983 at 1984. Si Luwalhati Bautista ay isa ring manunulat ng mga maikling kwento at maging sa larangan ng pelikula at telebisyon. Ang pinakaunang akdang pampelikula ang sinulat niya ay ang Sakada, Mga Magsasaka ng Tubo, isang kwentong naisatitik ni Bautista noong 1972, na naglantad ng katayuan at pamumuhay ng mga mahirap na Pilipino. Nakatanggap din ng pagkilala at parangal ng gantimpalang Don Carlos Palangka para sa panitikan ng Pilipinas, maging mula sa surian ng wikang pambansa noong 1987. Ilan sa mga gantimpalang sulating pampelikula niya ay ang Bulaklak sa City Jail noong 1984, Kumahawi Man ang Ulap 1984, at Sex Object at 1985. Para sa pagsulat, para naman sa pelikula, nakatanggap siya ng pagkilala mula sa Metro Manila Film Festival, Best Story Best Screenplay, Film Academy Awards, Best Story Best Screenplay, at Star Award finalist para sa Best Screenplay. At sa FAMAS naman, finalist pa rin sa Best Screenplay. At ang mga gantimpalang urian naman, dalawa sa kanyang mga maikling kwento ay nagbagi rin sa mga gantimpalang Carlos Palangka para sa panitikan, ang 3 kwento ng buhay ni Julian Candelabra, unang gantimpala noong 1982, at Buwan-Buwan, Hulugan Mo Ko ng Sundang noong 1983 na nagkamit ng pangatlong gantimpala. Sumulat rin si Bautista ng mga drama pang telebisyon, Ang Daga sa Timba ng Tubig noong 1975, at ang isang kabanata sa libro ng buhay ni Lailani Crusaldo noong 1987 na nanalo ng huling akda ng pinakamagaling na kwento pandrama para sa telebisyon mula sa Catholic Mass Media Awards. Si Luwalhati Bautista rin ay pinarangalan ng Ateneo Library of Women's Writings, aklatan ng mga sulatin ng mga kababaihan ng Ateneo, noong March 10, 2004, habang itinaraos ang ika-8 na taunang panayam sa panitikang sinulat ng mga kababaihan sa katutubong wika. Ngayon naman, alamin natin ang history o background ng novela, which is yung Bulaklak City Jail ni Luwalhati Bautista.
Si Luwalhati Bautista at ang kaibigan niya si Josefina Corpus ay gumawa ng isang kapilihan o kalokohan na nagbigay sa kanila ng kakaibang karanasan at nagbigay daan sa pagsulat ng nobelang Bulaklak sa City Jail. Nangupit sila ng isang papel mula sa opisina ng Liwayway at gumawa ng peking sulat na kunwari ay galing sa kanilang editor na si Mr. Lodico Nilagdaan. Ginamit nila yung pirma, which is kinopya nila doon. Kinopya nila yung pirma ni Mr. Lodico. Ang sulat ay para kay Director Alejo Santos ng National Penitentiary na nagsasabi inutusan silang magsulat tungkol sa mga bilanggo sa death row. Ginawa nila ito dahil lang sa kanilang kuryosidad. Nabisto yung ginawa nila ng may empleyado mula sa National Penitentiary na contributor din ng Liwayway nagsabi sa opisina na may 2 babaeng nag-interview ng mga bilanggo. Akala nila ay mapagalitan sila pero sinuportahan sila ng kapwa nila manunulat na si Virgilio Blones o si Mang Ilyong kung tawagin nila. Tinabi ni Mang Ilyong na mali yung pamimiki ng pirma pero naintindihan niya ang layunin ng dalawa na sumubok ng bago para sa kanilang pagsusulat. Sa kabutihang palad, natuwa pa sa kanila si Director Santos at ang asawa nito. Dahil dito, sumulat mismo si Santos para payagan sila magpunta sa Correctional Institute for Women upang kausapin ang mga babaeng bilanggo. Sa correctional, hindi sila pinayagang matulog sa dormitoryo pero nakasama nila yung mga gwardiya sa pag-iikot sa gabi. Ang karanasan nila roon ay nagbigay sa kanila ng mga bagong kwento na nailathala sa islap. Pagkatapos dito, inibitahan sila ni Leonardo Buluran, isang pulis at manunulat na bisitahin ang Manila City Jail. Doon nakita ni Bautista ang malaking pagkakaiba ng sitwasyon ng correctional at City Jail. Ang City Jail mas masikip, mahirap at mas magulo yung kalagayan ng mga bilanggo. Ang karanasang ito ang nagtulak kay Bautista, kay Luwalhati Bautista na isulat yung Bulaklak sa City Jail. Isang nobelang magkukwento ng buhay sa kulungan at yan ang background ng nobela na Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. Ayan, ngayon na alam na natin ang background ng nobela at nobelista, pero pag-usapan naman natin ngayon ang buod ng Bulaklak sa City Jail. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang buod ng nobelang ito. Walang iba kundi ang nobelang Bulaklak sa City Jail. Ang nobelang ito na Bulaklak sa City Jail ay tungkol sa buhay ng mga kababaihan sa loob ng kulungan. Inalahat nito ang iba't ibang kwento ng mga bilanggo, partikular na si Angela Gutierrez. Si Angela ay isang waitress sa Bits and Pieces Garden. At dito niya na nga nakilala ang lalaking nagpatibok ng puso niya at walang iba kundi si Crisanto Pagtalunan. So itong si Crisanto Pagtalunan ay niligawan at pinangakuan niya si Angela na papakasalan ito, pero lingid sa kanyang kaalaman ay may asawa na ito, ngunit wala silang anak. Sa kalagitnaan din naman ng kwento ay sinabi ito ni Crisanto kay Angela, pero ang sabi niya kay Angela ay hindi sila kasal at wala silang anak, at naghihintay lamang ito ng pagkakataon para hiwalayan ang asawa at pakasalan si Angela. Itong asawa ni Crisanto ay si Adela. Itong si Adela, mahal na mahal niya si Crisanto at sa katunayan mayaman si Adela at siya ang namuhunan sa mga pinapasok na businesses ni Crisanto. Kaya naman, masasabing hawak niya sa leeg si Crisanto dahil kung hindi dahil sa kanya, walang maayos na buhay ito. At nang malaman niya ni Adela na may kinakatagpo itong si Crisanto at yun ay si Angela na nagtatrabaho sa isang bar, ay syempre magalit siya dahil may kirida ang kanyang asawa at inaagaw sa kanya ito. Kaya naman noong day off ni Angela at magtatagpo sila ni Crisanto, sa usual spot nilang dalawa ay ang sumipot ay walang iba kundi si Adela. At dito na nga nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Angela. Noong magkatagpo ang dalawa ay agad na sinabunutan ni Adela si Angela. Sabi niya, hayop ka, malandi ka, higad, haliparot, mga agaw, karida. Si Angela naman ay hindi agad lumaban at naisa nang magpaliwanag kay Adela pero hindi siya pinakinggan nito dahil nanaig ang galit kay Adela. At dahil nga nais maprotektahan ni Angela ang sarili mula kay Adela, ay inilabas niya ang dala niyang kutsilyo bilang panakot kay Adela. Pero hindi nagpatinag si Adela at lalo pa itong nagalit at nakipag-agawan ng kutsilyo kay Angela. Ang mga susunod na tagpo, ang pareho nilang hindi inaasahan. Dahil nasaksak ni Angela si Adela sa ilalim ng dibdib o suso nito. Agad namang nakakilos si Angela. Agad namang hindi nakakilos si Angela dahil sa mga nangyari at dahil na rin sa shock na nagawa niyang manaksak. Kahit pa alam niya sa sarili niyang siya ang may mali dahil siya ang kabit.
Kaya naman itong si Angela ay inabutan na ng mga pulis sa pinangyarihan at inaresto. So fast forward tayo. Nahuli na si Angela at ginagawa na siya ng report ng mga pulis sa presinto. Habang ginagawa nga siya ng police report ay nalaman niya na ang nagawa niya ay hinahatulan bilang frustrated murder. Walang nakinig sa kwento ni Angela kung bakit niya nagawa iyon at kung paano si Adela ang dumating imbis na si Crisanto. Inabot hanggang alas 3 ng madaling araw ang paghingi at paggawa ng report ng mga pulis sa kanya. Kaya naman ang tanging sinasagot niya na lamang ay puro, "Opo, tama po, sinaksa ko po siya." Para lang matapos na ito at madala na siya sa pagdadalhan sa kanya. Dahil nga dito, na-detain si Angela at hindi pa siya nasasentensyahan. Pero upang makalaya ay kailangan niya magbigay ng danyos na 7,500. Habang nasa loob ng kulungan, nakatagpo si Angela ng mga kababaihang may iba't ibang nakaraan, kwento ng buhay na puno ng pait. At di kalaunan ay naging kaibigan niya ang mga ito dahil sila lang din naman ang nagtutulungan sa loob. Lalo na noong malaman ni Angela na siya ay buntis at ang ama ng kanyang anak ay si Crisanto. Sa huli naman, nakalaya rin naman si Angela Gutierrez dahil sa probation at inatres din ni Adela ang kanyang kaso para kay Angela dahil na rin sa naaawa ito sa maaaring maging kalagayan ng anak ni Angela na si Joy. At sa huli, hiniwalayan naman ni Adela si Crisanto dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Nice move, Adela. At dito na nga nagtatapos ang nobela. Ang nobelang ito ay masasabi kong naglalarawan ng hirap, pagmamahalan at pagkakaibigan sa kabila ng mga pagsubok sa loob ng City Jail. Ito rin ay nagsusuri ng kalagayan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas at ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa loob ng kulungan. Ngayon nalaman na natin ang buod. Grabe, diba? Yung mga pinagdaanan ni Angela sa loob ng kulungan, kundi pati na rin para sa mga kapwa niyang babaeng nakakulong. Totoo lang. So, ngayon naman, para mas mapalalim ang ating kwentuhan, may hinanda kaming challenge. Ito ay binubuo ng mga tanong mula sa inyong mga kabibliopile na nagpadala ng kanilang mga katanungan. Ang gagawin lamang namin dito ay bubunot kami ng mga tanong na may kaugnayan sa nobela at sasagutin namin ang mga ito upang mabusog ang inyong mga kuryosidad. Sa challenge na ito, alamin natin ang uri ng katha at ang iba't ibang elemento na makikita sa loob na akda. Ang challenge na ito ay hindi namin alam ang mapupunta sa aming katanungan mula sa inyo dahil bubunutin namin ito sa pamamagitan ng Mahiwagang itlog! Sure. Ayan guys, excited na ba kayo? Kasi kami hindi, kinakabahan kami. Kasi siyempre, hindi namin alam kung ano yung mabubunot na tanong na dapat naming sagutin at dapat naming masagot. Pero kailangan natin gawin to, wala tayong choice. Ayan, bubunot tayo sa mahiwaga. Itlog! Paano yung paraan? Ayokong mauna, kaya mag-jack and point na lang tayo. Okay, ako pa kinalaban mo dyan Okay, go! Jack and Poy. O, diba? Talo agad! Ayan, bubunot na si Leona sa mahiwagang itlog natin. Go, Leona. Okay, let's see. Hala, ito agad! Ano yan? So, ang nabunot ko ay, ano ang makikitang tunggalian sa nobela? So, ayan, ang una ko ngang napansin na tunggalian sa nobela ay ang tunggaliang tao laban si tao. Una, makikita ang tunggaliang ito sa sitwasyon ng abogado ni Angela. Dahil dito, pinilit siya nitong aminin yung pagtangkang pagpatay kay Adela siguro upang matapos na ang kaso. Pero hindi matitinag si Angela dahil nanindigan si Angela at ipinaglaban ng kanyang kaso sa tulong ng ibang abogado. Pangalawa, si Mrs. Bartolome, isang caseworker at pilit na nais ipaampon ang anak ni Angela na si Joy. Dahil dito nagkaroon sila ng alitan dahil nais lamang ni Angela na manatili ang karapatan niya bilang ina sa kanyang anak. Tapos, ang ikatlo naman ay tao laban sa sarili. Pumasok sa isipan ni Angela ang laban niya sa sarili matapos siyang hatulan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong dahil sa nabigong pagpatay. Habang iniisip ang magiging kapalaran ng anak niya, naitanong niya kung anong mangyayari sa bata. Dumating siya sa punto na naisipan niyang saksakin ng alambre ang kanyang matres para lang
malaglag na yung bata sa kanyang sinapupunan. Dagdag ko rin sa tunggalian, yung tao laban sa lipunan, yung unang pasok pa lang ni Angela sa City Jail, agad na makikita yung laban ng tao laban sa lipunan. Nasa isang selda na puno ng kababaihan, ang bagong dating doon ay madalas sinasaktan ng iba, katulad ni Angela. Mag-isa siyang humarap sa karamihan ng babae sa loob. Tinatawag nila itong health inspection, di ba? Kung saan yung mga bagong dating ay kukuyugin siya ng mga bilanggo para mapagpiestahan, saktan, hipuan at hubaran. Kasi dun sa nobela, hinubaran talaga si Grabe. si Angela, lahat ng kanyang suot. Kinuha. Wala lang natirang saplot sa kanya, as in, hubad talaga siya. Tapos, ang natira lamang sa kanya ay mga kalmot mula sa mga kapwa niya bilanggo na nandoon. Yes. Para naman sa susunod na tanong, nang bubunot ngayon, guys. Wait, shake. Okay, go. Sino-sino mga tauhan na may tuturing bilang bilog o umunlad sa nobela? Madali lang. Para sa akin na may tuturing na tauhan na bilog o umunlad sa nobela, syempre unang-una na rito si Adela kung saan ay matigas ang puso nito sa una para kay Angela. Dahil iniisip niya na ginusto ni Angela na maging kirida at ginusto nitong patayin siya. Sa huli, nagpakita na rin ito na awa sa kalagayan ni Angela at ng anak nito. Nabago rin ang pananaw niya kay Crisanto, ang lalaking punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa buhay niya at sa buhay ni Angela. Si Angela naman yung pangunahing karakter sa nobela. Makikita natin yung pagbabago sa karakter niya noong nagtagal siya sa kulungan at nabatid niya yung kanyang pagka-estubida dahil nagpadala siya sa mga salita ni Crisanto, di ba? Ang pagmamahal niya ay napalitan ng galit at puot dahil nabatid niyang niloko siya nito. Nabago rin yung pananaw ni Angela sa mga magnanakaw, pusher, puta at mamamatay tao dahil sa mga panig ng mga kapwa niya bilanggo. At pangatlo nakikita ko kasama dun sa lapad ay si Paquito. Di ba nakakatuwa yung karakter niya? Favorite ko yan, kahit sobrang nakakainis din talaga siya. Ito yung karakter na nakakainis nga pero nakakatuwa. Si Paquito ay isang bilog na karakter sa tingin ko dahil kung sa una ay kaiinisan siya na mababasa dahil sa palareklamo siyang ugali at napagbatigas nito. Sa huli ay makikita rin yung kabutihan ng puso niya. Isang karakter ito nagpapakita na hindi lahat ng pulis ay tuso at walang pakialam sa mga bilanggo. Naalala ko nga yung part na nasa hospital si Angela. Oo, tapos diba? sinamahan niya. Sinamahan niya. Inutusan kasi siya ni Angela na kumuha ng lampen. Diba? Tapos sabi niya, bakit panay ako, diba? Ganyan. Malala pa dun, wala naman talagang lampin na i-provide si Angela para sa anak niya. Kasi nga galing siya sa kulungan. Oo, tama. Yan, para sa tatlong katanungan naman, ulit si Leona ang bubunot. Okay. What is this? Oh. Ano ang tagpuan sa akda? Ayan, para naman sa mga tagpuan sa nobela. Sige, mauna tayo dun sa konkretong lugar o espasyo na inuokupa ng mga tauhan sa nobela. At yan nga ay ang Manila City Jail o Piitan. So, dito inilarawan sa nobela ang City Jail na marumi, masikip, puno ng surot, mainit at nakasusulasok. Bukod pa dyan, may butas-butas na bubong na kapag bumagyo raw ay kailangan magsiksikan ng mga bilanggo sa isang side na walang butas yung bubong. Dahil kung hindi, ay mabababad talaga sila sa basa. Tapos, yan nga ang depiction ni luwalhati sa City Jail noong panahon ng 1980s. At yung panahon na yan ay alam naman natin na sakop pa yan ng pamumuno ni Pangulong Marcos Sr. kung saan talamak nga raw ang mga usaping paglabag sa karapatang pantao, katiwalian, at pangaubuso ng kapangyarihan. Hindi na lang natin sigurado sa ngayon kung ganon pa rin ba ang mga kalagayan ng mga bilanggo sa loob ng City Jail. Yeah, para naman sa susunod na tanong, pang-apat na. Pang-apat na. Ako naman. Wait lang, shake natin. Go! Unod. Ano?
Anong teoryang pampanitikan ang makikita sa nobela? Para sa akin, yung unang teorya na makikita doon sa nobela, syempre, unang-una yung feminism. Kasi nakikita talaga yung feminismo sa pamamagitan ng di pantay na pagtrato sa mga kababaihan. Ngunit, ipinakita rin dito ang kanilang kalakasan. Sa loob ng nobela, makikita natin na kahit nasa selda na naranasan pa rin yung discrimination between sa lalaki at sa babae. Mula dun sa kwento, mas mahigpit yung mga patakaran para sa mga kababaihan. Sila yung mas kinakandaduhan at limitado yung galaw kumpara doon sa mga lalaki na mas maraming kalahiyaan. Nananatiling may pribilehiyo ang mga lalaki habang mababa naman ang tingin sa mga kababaihan doon. Grabe, nasa loob na nga ng kulungan. Oo. Talamak pa rin yung discrimination. Kung titingnan naman natin yung mga tauhan na sumasalamin sa feminismo, kabilang dito yung bida na si Angela. Sa kabila ng mga pagsubok at pagbagsak na dinaranas niya mula sa mga nakapaligid sa kanya, patuloy siyang nagtataglay ng lakas ng loob at naninindigan bilang isang mapagmahal na ina. Isa rin to sa nakikita ko na tauhan na papasok sa feminism ay si attorney. Si attorney Evangelina Jacob. Ayan, ipapakita niya dito yung katangian na isang malakas at matatag na babae na naninindigan sa tama. Hindi siya tulad ng ibang abogado na nag-aayos na lang ng kaso para matapos agad, di ba? Sa halip, pinaglaban niya yung katotohanan at justisya sa kabila ng hamon bilang isang babae na sa isang propesyon. Ayan. Hindi katulad nung attorney na si Attorney Panlileo. di ba? Pinipilit niyang itigil na yung kaso at umamin na lang si Angela sa kasalanan niya. Oo, para lang mapabilis yung daloy ng kaso o para matapos na agad at wala na siyang problemahin pa. Ayan. Meron pa tayong isang feminism. Bahagi ka ba, Leona? At yun nga, isa pa siguro sa mga teorya na sa tingin ko ay maaaring gamiting lente sa nobelang ito ni Luwalhati Bautista ay ang teoryang psikoanalitiko. Dahil sa paggamit ng teoryang ito, mas mapalilitaw o makikita ang mga dahilan na nagtulak sa mga bilanggo o bawat karakter para gawin yung mga kasalanang nagawa nila na pinagbabayaran nila ngayon sa loob ng kulungan. Kung mababasa nga natin ang mga tagpo sa loob ng mga nobela, mapapansin natin na malaki yung epekto ng kanilang mga pinagdaanan sa nakaraan dahil itong mga pinagdaanan nilang ito ay isa rin sa mga salik na nakapag-uudyok sa kanilang mga desisyon sa buhay na maaaring tama o tanging solusyon para sa kanila ngunit mali para sa ating mga mambabasa o para sa ating mga nakapaligid sa kanila. Kung susuriin natin ang bawat isa sa mga tauhan sa loob ng nobela ni Luwalhati Bautista, masasabi nating halos lahat sila ay dumaan sa mga mabibigat na pagsubok na nag-iwan sa kanila ng trauma o nakaapekto sa kanilang psikolohikal na pag-iisip. Pero ang karakter na pinakatumatak sa akin dahil sa kanilang mga pinagdaanan ay si Yoli. Una si Yoli dahil di ba nabanggit diyan na si Yoli ay halos abandonahin na ng kanyang ina at pinakulong si Yoli dahil lamang matigas ang kanyang ulo at hindi na siya kayang disiplinahin ng kanyang ina. Pero sa totoong dahilan kung bakit nagkaganon si Yoli dahil naghahanap siya ng pagmamahal sa ina niya. At yung ina niyang yun, hindi niya nabibigay yung pagmamahal na yun sa kanyang anak na naging dahilan para maging rebelde ito o maghanap ng pagmamahal sa iba na hindi naman napapansin ng kanyang ina. Kaya ang nangyari, ipinakulong niya ang anak niya. Parang ang nangyari kasi, parang ginawa niyang patinuan yung kulungan. Kaya doon niya nilagay yung anak niya. So, bali, ang gusto niyang mangyari, pag tumino na si Yoli, at saka niya ito ilalabas sa kulungan. Pero nung nandun na nga sa kulungan si Yoli, na-inlove siya kay Lando. Si Landong Mata, kung tawagin sa loob ng kulungan, ay nakilala niya noong nagsimba siya at sinabihan siya ng ibang mga bilanggo na magputa. Hindi niya ginustong magputa pero sinubukan niya lang at doon nga, lumapit sa kanya si Lando. Tapos, dahil nga, unang pagkakakilala pa lamang nila, humigay agad siya. Humigay agad ang perlas ni Yoli. At ang hindi niya alam, itong si Lando, may asawa na sa labas. Pero dahil nga sa loob ng kulungan,
ang mga preso dito hindi nag-i-squeal or hindi sila nagsasabi ng totoo. Hindi nila inilalabas yung mga sikreto ng kanilang kapwa bilanggo. Dahil dito, si Yoli, na-inlove siya kay Lando. At pagkatapos nito, ang hindi niya pa alam ay si Lando dadalhin na sa city jail dadalhin na siya sa Bilibid. May binanggit doon, nakalimutan ko lang. Dadalhin na siya sa Bilibid. At nung isang araw na nawala na si Lando, hindi alam ni Yoli, wala siyang kaalam-alam na umalis na ito at maiwan na siyang mag-isa sa city jail, sa Manila City Jail. Doon na siya nagpakamatay. Uy, nagbigti siya dun, di ba? Oo, nakita siya ni Angela na nagbigti siya. Sinubukan siyang amuin ng mga kapwa niya bilanggong babae, pero hindi sila nagtagumpay. Kinabukasan, nakita na lamang siyang patay at nakabigti. Siguro yung mga trauma na nag-iwan sa kanya, siguro yung pagmamahal na hindi niya nahanap sa nanay niya noon, ay nakita niya lamang kay Lando. Kaya nung nawala si Lando, naisip niya na tapos na lahat. Parang siya na lang yung buhay niya. Oo, nawalan siya ng pag-asa sa sarili niya na mabuhay pa. Kaya siguro isa yun sa mga naging dahilan para kitilin niya ang kanyang sariling buhay. Sumunod naman ay si Isabel. Isa rin ito sa mga paborito kong karakter. Si Isabel ay may anak at ang kanyang anak ay kasama niya sa kulungan. Ang kanyang anak ay si Lenleng. Siguro nasa 5 taon si Lenleng at kasama niya pa rin ito sa bilangguan. Doon na ito lumaki. So lahat ng mga bilanggo ay kilala si Lenleng at paborito ito. Pero nung time na nagkaroon ng kuyog sa loob ng kulungan ng mga lalaki, may namatay na mga batang nasa loob din ng kulungan ng mga lalaki. Kaya ang nangyari, yung colonel dun sa Manila City Jail, pinalitan siya. Tapos yung bagong colonel nila, pinapaalis na yung mga bata sa loob ng kulungan para na rin daw sa kaligtasan ng mga bata. Kaya naman, ang nangyari, inilayo yung anak ni Isabel sa kanya. At ang nangyari, nabaliw si Isabel. Pero ang sabi dito sa kwento, dati nang may problema sa psychological na pag-iisip si Isabel dahil dati itong nagda-drugs at siguro umulit sa ngayon dahil na-trigger yung trauma niya na mawawala sa kanya yung anak niya at mawawala sa kanya at mag-isa na lang siya muli sa kulungan. Sa kanya may tuturing na lapad o hindi umunlad sa nobela ay una si Joanna, yung kaibigan ni Angela sa kanyang pinagtatrabuhan sa Beats and Pieces Beer Garden. Kaya nasabi kong isa siyang lapad na karakter dahil nanatili siyang tapat at mabuting kaibigan kay Angela. Para dalhan siya ng damit, pagkain sa kulungan, naging mensahero pa ito ni Angela upang ipasabi yung mga gusto niya sabihin kay Crisanto. Pangalawa si Attorney Panlileo na kung saan kinamumuhian din nating dalawa. Oo, Ayan, kinaiinisan nating karakter dahil walang pinagbago talaga namang imbis na ipagtanggol na maayos si Angela ay parang dinidiin pa at parang walang pakialam kung mabulok ito sa kulungan. Basta matapos lang yung hinahawakang kaso, hindi man lang inalam ang totoong panig ni Angela kung bakit ito sinaksak si Adela. Ang tanging pinagbasahan lang niya yung mga sinabi ng pulis. At ang pangatlo na karakter na matuturing ko bilang lapad ay si Crisanto mismo. Isa rin sa pinakakamuhi ang karakter natin sa nobela na mula umpisa ay isa lamang lalaking manggagamit at loloko. Para sa last na question, yan. Si Leona na. Ano yan? Anong uri ng katha ang makikita sa nobela? Yan, sa palagay ko mga kabibleo peeps, ang akdang ito ay isang kathang kombinasyon o upmarket fiction dahil malinaw sa atin ng layunin ni Luwalhati Bautista ay makapagpamulat ng mga matang nakapikit at mga nagbubulag-balagan sa kanyang akda. Karaniwan maaaninaw natin na binibigyan ng spotlight niya yung mga kalagayan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan nito ay iniaangat niya at lagi niyang ipinapakita ang kakayahan ng mga babae sa totoong mundo, kung saan hindi lang tinitingnan ang mga babae bilang babae lamang, kundi babaeng may kakayahang bumangon, lumaban at makipagsabayan. Inaabot din ni Luwalhati ang kanyang mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalathala ng kanyang mga akda at pagsasapelikula ng mga ito. Kaya yun, sabi kong kombinasyon. Last question natin for today's vlog.
Ito na. What is that? Ano ang banghay na nobela? Simula, kasukdulan at tukas. Para sa banghay ng nobela, unang-una sa simula, dito ay pinakilala lang si Angela Gutierrez na nasa loob ng opisina ng pulis. Ini-interview siya tungkol sa paratang natangkang pagpatay na ayon sa pulisya ay ginawa niya nga raw. Kahit anong paliwanag ni Angela dito, walang nakikinig sa kanya. Ang kaso laban sa kanya ay ang tangkang pagpatay kay Adela, kaya siya ay nakulong. Tapos sa kasukdulan naman, para sa akin, yung makikita ang kapanapanabik sa nobela ay yun nung masistensyon si Angela at hindi na muling binuksan yung kaso niya. Pero dahil sa tulong ni Attorney Evangelina Jacob, tama? Ay nabigyan si Angela ng pagkakataong makasama ang anak niya. Sinabi niya na ang maling paghawak sa kaso ni Angela ay dapat ayusin, kaya binigyan siya ng hukom na 6 na buwang custody sa kanyang anak. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin naging masaya si Angela kasi nga gusto niya magkaroon nga ng karapatan sa kanyang anak. Hindi lamang 6 na buwan, kundi marami pang taon na makasama siya, di ba? Tapos ang wakas naman doon sa nobela, nakalaya si Angela sa pamamagitan ng probation. Sa halip na manatili siya sa kulungan, napag-usapan yung mga hirap na naranasan niya habang nakakulong. Lalo na yung naging malaking sakripisyo niya bilang isang ina. Oo, lalo na nung nagbubuntis siya, no? Tapos nasa loob siya ng kulungan. Oo. Ang lahat ng ito ay tinuturing niyang kabayaran sa kasalanan laban kay Adela. Ayan, tapos na ating bunutan challenge. Hopefully, marami kayo natutunan sa nobelang ibinahagi namin. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos ang aming vlog. May inahanda kami para sa inyo. Tama yan mga kabiblio peeps. Meron kaming espesyal na guest para sa espesyal na vlog na ito. Dahil inimbitahan namin ang babaeng bida sa nobela. Walang iba kundi si Angela Gutierrez. I'm so excited. Ready na ba kayo, kabiblio pips? Kabiblio pips, kilalanin natin ang pinakamatatag na si Angela Gutierrez. Ready na kayo? Ito na siya. Kumusta po? Ayan, hello sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita. Nakatutuwa na sa pamamagitan ng mga akda ni Luwalhati Bautista ay naipakikita ang mga realidad sa buhay, lalo ng mga nangyayari sa loob ng selda at ang social realism na tinatalakay rito. Salamat sa inyong mga patuloy na nagbabasa sa mga gantong akda. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Simulan na po natin ang mga katanungan. Para po sa unang tanong namin ni Leona na hinanda at kabilang na rin po sa mga nagbigay ng mga biblio pips na mga katanungan po. Ano daw po yung mga nagustuhan ninyo sa akda ni Luwalhati Bautista bilang naging ganap bilang si Angela Gutierrez? Ang pinaka nagustuhan ko sa akda ni Luwalhati Bautista ay hango ito sa mga totoong pangyayari. Maaari mo itong maranasan o ng kahit na sino pa sa atin. Bukod pa riyan, nagustuhan ko rin ang paraan ng pagbibigay ni Luwalhati Bautista ng background dahil binigyan niya ng mikropono ang isa sa bawat babaeng bilanggo na nagiging daan upang kahit papaano ay mabigyan sila ng simpatya ng mga tao at maunawaan ng bawat tao ang dahilan kung bakit sila nagkakasala at kung bakit nila kailangang pagbayaran ng kanilang mga nagawang kasalanan sa loob ng bilanggo. Ako rin po, magdadagdag rin po ako ng isa rin po sa mga nagustuhan ko sa inyong akda ay nung nanganak na po kayo. Di ba po? Kasi nung nasa pagpasok pa lang kayo ng selda, talagang sinaktan kayo ng mga kasama nyo doon, inubarang kayo. Pero pagdating ni Joy sa selda, nag-iba na ang atmosfera sa loob. Oo, nag-iba na yung atmosphere doon sa kulungan. Biglang nagkaroon ng tulungan. Si Joy, lagi nilang inaalagaan. At naman, naglinis na sila ng selda. Maging yung sa banyo nila na hindi na dati puro dumi or mga puno ng ihi. Pero ngayon nung dumating si Joy at nung nanganak na kayo, ay natuto na sila maglinis, ganyan, para mas lalong, para sa health ni Joy. Ayun po yung nagustuhan ko sa akda
ni Luwalhati Bautista. Kaya nga't grabe yung pasasalamat ko sa mga kapwa kababaihan ko na tumulong sa akin pagkatapos kong manganak at maipanganak ko si Joy. Nagpapasalamat ako dahil sa kanila ay napaayos ang kalagayan ng aking anak. Kumusta na po ba yung anak niyo ngayon? Okay naman siya ngayon. Iniwan ko muna siya kay Nora, ay Maring Nora. Yan, maraming salamat po. Ito naman po, pangalawang tanong. Sa tingin niyo po ba ay nakapagbabago ng pananaw ang nobela na ito ni Luwalhati Bautista sa mga mambabasa? Para sa akin ay oo, dahil ako naranasan ko ito. At maaaring nabago ang stereotype na pagtingin sa mga bilanggo bilang masasama, walang hiya at halangang mga bituka. Dahil sa nobela na ito ay itinuro at inilarawan ito na madalas ay biktima rin sila ng kahirapan, kapabayaan ng lipunan at masalimuot na sistema ng hustisya. Maaari ring maisip ng mga mambabasa kung tunay bang makatarungan ang sistema ng hustisya. Pinupukaw nito ang tanong kung sino ang tunay na kriminal, ang mga nasa kulungan o ang sistemang pumipilit sa kanila na magkasala. Dahil sa mga iyan, maaari ring mapakilo sa mga mambabasa. Maaaring isang araw ay may isang mambabasa ng nobela na ito ang maging katulad ni Attorney Jacob, kung saan tinulungan niya ako para malitis ang aking kaso at makasama ko ang aking anak. Yeah, maraming salamat po muli maraming salamat po sa mga katanungan na sinagot niyo po sa amin. At maraming salamat po muli sa pagpunta. Sana po may imbitahan namin kayo ulit sa susunod po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Diba, very palaban ng ating guest for today. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Uy! Ano na? Pasensya na, napakain kasi ako dun sa may gilid kasi medyo nagutom na ako eh. Sa kagutom mo, hindi mo naabutan si Angela Gutierrez. Hala! Hindi mo tuloy nalaman kung ano yung nagustuhan niya sa mga dati mga iba pang katanungan ng mga bibliopips natin. Hala, galing siya dito? Oo, di ba? Sinabi natin, pinakilala natin kanina, umalis ka, nagutom ka. Nakalimutan ko, that magsi-CR lang kasi talaga ako eh. Para makabawi, magbibigay na lang ako ng paborito kong linya mula sa akda. Ano yung paborito mong linya mula sa Ayan nga ang paborito kong linya mula sa akda ni Luwalhati Bautista na Bulaklak sa City Jail ay ang nabanggit na linya ni Tonya. Ito ay sinabi ni Barang, mula mismo kay Barang. Ang sabi dito, ang tao naman, sabi ni Barang, hindi naman ipinanganak na masamang tao na pinasasama lang ang tao ng mga masasamang pangyayari sa buhay niya. So talagang makaka-relate tayo dito, no? Masasabi natin, hindi talaga pinanganak ang sanggol na masama. Sumasama lang siya. Sumasama lang ang isang tao dahil sa mga karanasang nangyayari sa kanyang buhay o dahil sa mga epekto ng mga taong nakapaligid sa kanya, di ba? Ikaw, ano bang paborito mong linya mula dito sa libro ni Luwalhati Bautista? Para sa akin, yung linya na gusto ko doon, yung sinabi ni Nora na isipin mo yung pagtawid kapag nasa paanan ka na ng tulay. Doon sa nobela, parang sinasabi na huwag kang mag-alala o mag-isip ng sobra tungkol sa mga problema o bagay na hindi pa nangyayari. Sa madaling salita, mag-focus ka sa kung ano yung nasa kasalukuyan at harapin yung isang sitwasyon kapag ito na ang nararapat na panahon. Ito rin yung nagtuturo ng pagiging praktikal at hindi pag-aksaya ng enerhiya sa mga bagay na maaaring hindi pa mangyayari. Ayan. Ayan yung mga paborito namin linya ni Leona. Itong librong to, kung hindi nyo pa nababasa, basahin nyo na dahil Yes. ilan lamang yung mga linyang yan sa napakagagandang batuhan ng linya sa loob nito. Kaya kung ako sa inyo, bibili niya ako at babasahin ko ito. Ayan guys, at dito nga nagtatapos ang ating novel vlog tungkol sa Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. So mga kabiblio peeps, sana ay patuloy kayong sumubaybay sa mga nobelang ibabahagi namin sa mga susunod pang araw. Ayan mga kabibliopics, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-share yung vlog na ito. Ikalat nyo na si Angela Gutierrez ang ating guest for today. Kahit hindi ko siya inabutan kanina. Ikaw kasi. Ayan. Kita-kita sa susunod nating novel vlog. Kabiblio peeps. Paalam!